Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha lubha akong akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, gawaan mo kami. Panginoon, gawaan mo kami. Kristo, gawaan mo kami. Kristo, gawaan mo kami. Panginoon, gawaan mo kami. Panginoon, gawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan mo sa pagdalangin ni Santa Rita de Cassia, ipag-utos mo kami mamuhay nang di dapat makabawas sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating si Cesarea sa Haring Agripa at si Bernes upang bumati kay Pesto. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Pesto sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo, at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo,
Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang puon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig, at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espirito'y magtuturo ng aral at pagtuturo ni Jesus na ating guro. Alleluia, 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 Sumain niyo ang Panginoon, At sumain niyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat may kato siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba pa ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Sa bawat pahina po ng ating buhay, may numero. Mahalaga po ang numero sa bawat pahina ng buhay. Dahil kung walang number o numero, ang pahina ng buhay po natin, hindi po natin masasaksihan o hindi po natin mabibigyang halaga ang pinaka-importante sa ating buhay. Kaya nga po, every time tayo naglalakbay, may pahina at may sinusulat tayo sa ating buhay. At ang madalas ay sinusulat po natin ay hindi lamang yung mga magagandang karanasan. Mas detalye pa nga po pagka may mga pinagdadaanan. Lalo na po ito ang naging dahilan para mas makilala mo ang ating Panginoon dahil sa iyong karanasan. Marahil po ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang kwento. Sabi ko nga po, bawat pahina po natin ay may numero. Mahalaga po ang numerong ito. At ang numerong ito ay nagpapatunay lamang na tayo ay may pinaglalaanan sa buhay. At ang madalas po natin pinaglalaanan sa buhay ay depende kung ano po mga perspektibo natin sa ating buhay. Kaya't sa mga pagkakataon pong ito, lahat naman po tayo nangangailangan ng tulong ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, narinig po natin ang pakikipag-usap ng ating Panginoong Hesus kay Pedro. 3 beses na tinanong ng Panginoong Hesus si Pedro na ang tanong, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sa isang banda ng ating buhay, madaling sabihin na mahal po natin ang tao. Madaling sabihin na kilala po natin ang ating kapwa-tao. O madaling sabihin na tayo bilang isang tao, kaya nating sumunod sa ating Panginoon. Pero sa bigkas ng ating Panginoon kay Pedro, tayo po'y tinatanong ng ating Panginoong Hesus sa oras na ito. At ang tanong sa atin, iniibig mo ba ako? Simpleng katanungan, pero makabuluhan. Kaya't sa buhay po natin, paano pa naipadama ng Panginoon ang pag-ibig sa bawat isa po sa atin? At tayo naman po, paano po naman natin ipadadama ang ating pag-ibig sa harapan ng ating Panginoon? Sapagkat kung titingnan po natin sa ating buhay, katulad po ni Pedro, alam ng ating Panginoong Hesus na 3 beses din pong ikakahiya ang ating Panginoon. 3 beses na i-deny ni Pedro. Pero sa banda ng buhay ni Pedro, pinatawad siya dahil sa pagmamahal niya kay Pedro. At sa kanyang pagmamahal, nando rin din ang sinasabi po natin, nagkaroon ng healing sa buhay ng pagsunod ni Pedro. Kaya bawat pagkakamali po natin, bawat pagkakasala po natin, may pagpapatawad. Ang isa sa pagpapatawad na sinabi ng ating Panginoon ay isang pagpapatawad ng pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Tayo din po sa ating buhay bilang isang Katoliko, lahat po tayo ay umiibig. Lahat po tayo ay nagmamalasakit. Pero minsan, yung ating pagmamalasakit at pag-ibig sa buhay po natin, may mga kondisyones sa buhay. At bakit binibigyan natin kondisyon? Dahil nakaranas tayo ng pagkabigo. Dahil ang pagkabigo din ang nagtuturo sa atin para po tayo ay matuto at magbago.
Kaya't sa mga pagkakataong halimbawa po tayo ay nabigo, ito ay dahil sa sinasabi sa atin ng Panginoon na lagi nating paghandaan, sapagkat ang pag-ibig niya ay hindi po katulad na inilalahad po natin sa ating kapwa ng ating pagmamahal. Ang kanyang pag-ibig ay isang pag-ibig na wagas na kailanman ay hindi mawawala sa harapan ng ating Panginoon. Hindi mawawala sa Kanya yon. At sa atin bilang isang tao, ibinabahagi natin ang ating pag-ibig at pagmamahal dahil sa paggawa po natin ng mga kabutihan, sa paggawa po ng ating pagtulong, sa paggawa po ng ating mga kailangan sa buhay para sa kapakinabangan ng bawat isa po sa atin. Sa parte ng ating ibang buhay, may ipadama po natin na kaya natin tayo naglilingkod ay dahil meron tayong inaasahan. At yung inaasahan kong iyon, yun ang numero ng ating buhay. Kaya every time tayo ay may inaasahan, may numerong nag-iintay sa bawat isa po sa atin. At ang numerong iyon, yun ang kagandahan na laging ipinapalaala sa atin na tayo sana ay maging tapat sa ating pamumuhay bilang isang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga po sa ating Ebanghelyo, pakainin mo ang aking mga batang tupa, pakainin mo ang aking mga tupa, ingatan mo ang aking mga tupa. So, ibig sabihin, ang tatlong pagsagot ni Pedro sa ating Panginoon ay nangangahulugan ng kanyang katapatan sa kabila ng kanyang pagkakamali, sa kabila ng kanyang pagsunod. Alam po natin kung gaano kahirap ang posisyon ni Pedro bilang isang leader ng mga apostol. Pero sa kabila noon, patuloy pa rin niyang ginagampanan ang mga utos ng ating Panginoon na ilahad ang mabuting balita. Tayo po sa ordinaryo po nating pamumuhay, paano ba natin na ipamalas ang paglalahad o sinasabi natin ang pagbibigay ng mabuting balita sa ating mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan? Iba't iba ang perspektibo po natin bilang isang tao. Dahil ang ating perspektibo ay depende sa ating mga natapos sa pinag-aralan. Kasi bawat konsepto ng ating pinag-aralan ay isang konsepto na nagpapalaala na kailanman ay hindi pwedeng mawala iyon sa atin, sapagkat yun ang bigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon kung tayo minsan ay nanghihina, katulad ni Pedro na nagkamali at nagkasala, subalit nagbago at patuloy pa rin na nagpakabuti sa kanyang misyon bilang isang pinuno ng mga apostol. Sa ating buhay, tayo rin po ang pinuno ng ating paglalakbay. Tayo rin po ang sumusunod sa hakbang ng ating ginagawa sa ating buhay. Kaya't lagi po nating iisipin na makapangyarihan ang bawat salitang nagmumula sa ating Panginoon. At ang salitang nagmumula sa Kanya ay pag-iingat sa bawat isa po sa atin na patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon na tayo po bilang isang Katoliko ay piliin na maging mabuti, piliin na maging makasaysayan o makabuluhan ang ating buhay. Lahat po tayo ay may mga mapapait na pinag-aralan, may mga mapapait na pinagdaanan sa buhay. Pero yung pait na yon ang magtuturo sa atin kung bakit patuloy tayong umaasa sa pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. Si Pedro, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig, ipinadama niya ang kanyang pagmamalasakit, na alam naman po natin kung paano siya hinatulan ng kamatayan. Dahil tayo po bilang isang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, ano man po ang nangyayari, ano man po ang dahilan na meron ang bawat isa po sa atin, ang napakahalaga po doon ay patuloy po nating gampanin ang ating mga responsibilidad. Katulad ng mga responsibilidad na inatang ng ating Panginoong Yesus kay Pedro. At ang sabi, sumunod ka sa akin. Mabigat po yung pagkakasabi ng ating Panginoon kay Pedro. Ganon din po sa ating buhay. Walang buhay na madali. Walang paglalakbay na walang dala. Habang tayo naglalakbay, may dala. Mahirap din po ang maglakad. Dahil sa bawat paglakad po natin, iba't iba po ang nangyayari sa ating buhay.
Kaya nga po, tayo po bilang tinawag ng ating Panginoon, ipadama po natin na kahit tayo'y nahihirapan, ay kaya pa rin po natin gumawa ng kabutihan. At ang kabutihan pong ito ay hindi po ito katulad ng kabutihan na mayroong mga kondisyon sa buhay. Kundi ito yung kabutihan na laging sinasabi ng ating Panginoon na pag-ingatan po natin ang lahat na biyayang ipinagkakalob sa atin. Alam ko po, bawat isa po sa atin ang may kwento sa kanilang kalooban. Kaya nga po sabi ko po kanina, bawat isa po sa atin ay gumagawa ng pahina at ang pahinang iyon ay may numero. Kaya wag po natin kalilimutan yun. Kasi, bagamat nakalipas, pero parte po ng ating paglago. Parte po ng ating pagtugon. At parte po ng ating pag-unlad sa ating buhay. Lalong-lalo na po sa ating kaluluwa. Kaya nga po, every time na nananalangin tayo, every time tayo nagdarasal, every time na tinatanggap natin ang katawan ng Kristo, ito po'y nagpapalaala na tayo po bilang isang Kristiyano ay patuloy na mabuhay na walang takot. Kasi tayo po bilang isang tao, hindi mawala ang takot po natin, lalo na kung ang takot po natin ay ang ating sarili. Kaya sa mga pagkakataon, kung may humaharang dahil gumagawa tayo ng kabutihan, ipagpatuloy lang po natin sapagkat ang humaharang po sa atin ay hindi yung harang na sinasabi nating mabigat. Yung po yung takot na meron po tayo sa ating buhay. Katulad ni Pedro, may takot din po. Pero sa kabila ng kanyang takot, na-overcome nyo dahil sa kanyang pananalig sa ating Panginoon. Bakit? Kasi may pangako ang Diyos eh. At kung ano yung pangako ng Diyos kay Pedro, yun din po ang pangako sa bawat isa po sa atin. At tayo rin po sa ating buhay, sa individual na pamumuhay, may pangako tayo sa ating sarili. At yung pangako natin sa ating sarili ay isang hudyat na kailanman hindi po natin tatakasan, kundi lalong higit tutuparin po natin. Katulad ng pagtupad ni Pedro sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil sa pagtupad ni Pedro sa kalooban ng ating Panginoon, ang katuparan at kaganapan ng buhay ay laging isinasalaysay sa bawat yugto ng ating pagsasabuhay. Kaya sa mga pagkakataon pong ito bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko, maging matapang tayo. Huwag tayong susuko dahil tayo naman po, alam naman po natin kung gaano ang buhay na meron po tayo sa ating sarili. Kaya sa mga pagkakataong halimbawang tayo'y nahihirapan, laging iisipin, marami na po tayong nalampasan. Marami na po tayong sabihin po nating napagtagumpayan sa buhay dahil sa tulong ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Kaya sa buhay po natin, naway bawat isa po sa atin ay gamitin din po ng gamitin instrumento ng ating Panginoon. Hindi lamang para sa ating mahal sa buhay, lalong higit sa mga taong higit na nangangailangan ng ating presensya, na higit na nangangailangan ng ating kalinga. Buhay po natin, buhay ng ating kapatid, buhay ni Numan, ito'y pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Katulad ng halimbawa na laging ipinakikita at ipinadidinig sa atin, lalo na po sa Ebanghelyo ng pag-ibig ng Diyos. Sa buhay may ginto, sa buhay may diamante, at ang lahat ng ito ay mayroon po tayo. Kaya kailangan lang po natin pagsumikapan na maintindihan at maisabuhay ito, nang sa ganun tayo po mismo ang makapagbibigay ng halaga sa biyaya at buhay na laging ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinakayatalang na ito. Handog ng bayang umasa
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, pakundangan sa paghahain inihanda ngayon ni Santa Rita de Cassia, ginugunita mo pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga sa sarili sa anak mong si Yesu Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilid na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manaming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulad sa nagsoniya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, sa pamamagitan samantalang aming pananabikan sa dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. When will you cease running in search of another meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayon, ginugunita si Santa Rita de Cassia, ay magpabanal nawa sa aming kalooban upang kami pagindapating makasalo sa iyong sariling buhay. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pindakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin natin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigyan alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pa mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Ngayong buwan ng Mayo, ipagkakaloob sa atin ng Episcopal Commission on Healthcare ng CBCP at ng Department of Health ang programang Simbang Kalusugan. Magkakaroon ng dagdag na serbisyo medikal sa 30 ng Mayo gaya ng TB screening, HIV testing, ECG testing at iba't ibang panayam tungkol sa kalusugang pangkatawan at isip. Magpalista lamang sa tanggapan ng social services at hanapin si Miss Bernadette. Inaanyahan ng lahat na makiisa at samantalahin ang mga serbisyong ito para sa mas malusog na pamayanan. Ikalima, mga kapiyo, muli tayong magkakaroon ng libreng tuli sa darating na 23 ng Mayo. Para sa unang 200 lalaki, magpalista lamang sa ating opisina at hanapin si Miss Bernadette. Ika-6, sa darating na Mayo 25 ay pagdiriwang natin ang kaarawan ni Santo Padre Pio. Magkakaroon tayo ng 3 araw ng paghahanda mula
May 22 hanggang 24 sa ganap na ikalima ng hapon at ika-anim naman ng hapon kapag araw ng linggo. Ang misa para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan at healing liturgy ay gaganapin sa May 25 sa ganap na ikasyam ng umaga. Inaanyayahan po namin kayong lahat ng mga na magpamisa at mag-alay ng kandila, makipag-ugnayan lamang po sa ating pamisahan para sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po. Pagpalain tayong lahat ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasa religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapalaanan yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo na yung awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at patnubayan kayo ng ating Panginoong Jesucristo kasama na inyong pamilya, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ng ating Hari at manunubos. Hallelujah.
Magandang umaga po sa ating lahat. Available po ang ating mga rosas sa ating extension. Ang puting rosas po ay simbolo ng pasasalamat sa Diyos at ang pula naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa pamamagitan ni Padre Pio para sa ating mga panganalangin sa Diyos. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya sa panalangin. Tayo po'y tumayo, gawin na tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupunin ka ng aking bibig. Aleluya, halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya. Aleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan na batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Aleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Aleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Aleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Ay ang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meribas ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Aleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sinumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Aleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Haleluya! Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Aleluya! Sabay-sabay po tayo sa awit. Si Jesus niya ay muling nabuhay. Aleluya! Magalak tayo sa ating tagumpay. Aleluya! Ipinako siya sa krus na matay. Aleluya! Upang iligtas tayong nawalay. Aleluya! Sambahin natin at papurihan. Aleluya! Ang Kristong Hari ating itanghal. Aleluya! Tao'y tinubo sa kasalanan. Aleluya! Ang mga anghel ay mag-awitan. Aleluya! Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Aleluya! At sa Diyos Anak na Haring mahal. Aleluya! At Espiritong Diyos na banal. Aleluya! Darakilain magpakailanman. Aleluya! Tayo po ay magsiupo. Panginoon, linisin mo ang aking pagkakasala. Aleluya! Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalasang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama ng buhat ng iluwal, makasalanan na ng ako'y isilang.
Nais mo sa aki isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyo na limutin, lahat ng nagawa'y masama ipawiin. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alasin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot na iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ko, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo kong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa hayang sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabad pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, linisin mo ang aking pagkakasala. Alleluia. Pinasan ni Kristo ang ating mga kasalanan habang sa krus siya'y nakabayubay. Alleluia. Araw-gabi, hindi na ako titigil ng pag-iyak sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako sa parang, nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwilang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kaluba ang parusa sa amin? Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap namin kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam namin gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan. At ang pagtataksil ng aming mga magulang, kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirain. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pinasaan ni Kristo ang ating mga kasalanan habang sa krus ay nakabayubay. Alleluia. Sa harap ng Panginoon ay halina at umawit sa galak. Alleluia. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ang Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O ang Panginoon, ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa harap ng Panginoon ay halina at umawit sa galak. Alleluia. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong pabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita
na magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Aleluya, aleluya. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Aleluya, aleluya. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Aleluya, aleluya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Aleluya, aleluya. Tayo pong lahat ay tumayo sa papuring awit ni Zacarias. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Aleluya. Tayo po'y gagawa ng krus at sabay-sabay po sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napuput sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na iligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastaasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Aleluya. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagkaloob sa atin ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristong muling nabuhay. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Panginoon namin Diyos, ang iyong makapangyarihang gawa ay nagpahayag ng iyong walang hanggang plano. Nilikha mo ang sangkalupaan at ikaw ay tapat sa bawat salinlahi. Pakinggan kami, O Ama ng awa. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Linisin ang aming mga puso ng iyong katotohanan at akayin sa daan ng kabanalan upang ang gawin namin ay kaaya-aya sa iyong pananaw. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Magliwanag nawa sa amin ang iyong mukha upang lumaya kami sa kasalanan at mapuno ng iyong pagpapala. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Pinagkalooban mo ang mga apostol ng kapayapaan ni Kristo. Gawa naman ng kapayapaan ng iyong sambayanan at ang buong mundo. Ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng biyaya, para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambasang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambasang dambana at parokya ni Santo Padre Pio.
ipagkaloob sa amin ang kaluwalhatian ng iyong anak. Ating pong dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, ibinigay mo sa amin ang misteryo ng pagkabuhay, bilang aming tipan ng panibagong ugnayan. Ang bagong pagsilang naway aming ipinagdiriwang ay magkabisa sa uri ng aming pamumuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaalawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po.